So eto na nga po mga sir, Gilas update po tayo, no? Pero bago po tayo magsimula, hihiling lamang po ako ng isang like and subscribe, and pahit na rin po sir, no, ng notification bell para update po kayo sa ating mga daily Gilas updates. Gilas Pilipinas, malaki nga po ang chance na makakuha ng gintong medalya dito nga po sa Asian Games. And finally, narito na nga po tayo. Almost 25 years ang ating hinintay since 1962. Hindi na po ito sasayangin ng Gilas Pilipinas ni Coach Tim Cone na masungkit nga po ang gintong medalya dito sa Game 7 kontra sa kupunan ng Jordan. Ang kinakailangan po natin dito ay matinding depensa at diskarte. Dahil kung makikita po ninyo, no, nung huling laban sa Game 3 ng Gilas Pilipinas, no, ay talagang tinambakan po tayo ng 25 points ng kupunan ng Jordan, which is napakataas po, no? Kung ikukumpara nyo sa ibang mga laban natin, ang naging score noon 87 ng Jordan, 62 lamang ang Gilas Pilipinas. No early quarter, maganda ang ating performance, 3 points lang ang lamang ng kupunan ng Jordan, no, sa ating Gilas Pilipinas. So hindi malabo na matalo natin sila sa panibagong sistema nga po ni Coach Tim Cone, at yung first 5 na pangmalakasan at sinasabi ng iba na hindi daw effective dito sa Jordan, yun na po ang gagamitin ni Coach Tim Cone. Alam naman natin, laging pasok doon. Ngayon, no, itong si Scottie Thompson, Junmar Fajardo, Calvin Optana, si Chris Newsome at si Justin Brownlee. So nung nakaraang laban kasi, nung Game 3, instead of Chris Newsome, nagpalit si Coach Tim Cone, Japet Aguilar po ang inilagay. So kung susundin po ulit ni Coach Tim Cone yung first 5 nung Game 1, Game 2 at sa Game 5, at talagang may laban po tayo at makikita talaga natin yung matinding depensa ng Gilas Pilipinas doon. Kahit sabihin natin itong si Chris Newsome medyo maliit lang, no, marunong din namang dumepensa. Ang mangyayari po kasi dito, kinakailangan talagang bantayan ng Gilas Pilipinas itong si Rondy Hollis Jefferson. Siya po kasi ang highest leading scorer po ng kupunan ng Jordan. Kung meron tayong Justin Brownlee, meron naman silang Jefferson na talagang pangmalakasan nila. Ala Kobe nga ang datingan nito, no, kapag ka umi-score. So yun po yung number 1 na dapat bigyan ng pansin ngayon ni Coach Tim Cone. Bantayang mabuti itong si Rondy Hollis Jefferson na talagang tumitira ng mga kakaibang 3-point shot na parang Justin Brownlee din ang datingan. So ngayong finals po, makikita natin yung appearance, yung todo suporta ng mga Gilas fans natin. Marami ngayon, no, ayon na rin sa ating comment section, talagang pinapairal. Dapat pairalin ng pusong Gilas Pilipinas dito po. Biruin po ninyo, 1962 pa ang huling gintong medalya natin at hindi po tayo papayag na hindi natin masungkit ngayong araw po, no, ngayong gabi ang gintong medalya kontra nga po sa kupunan. At tulad nga po ng aking sinasabi, hindi imposible ang gintong medalya. Nakita nyo naman siguro ang naging laban kahapon kung gaano tayo tinambakan ng kupunan ng China dito nga po sa third quarter ng game. Bigla tayo nakahumble at nakakambak. Epic comeback nga po pagdating dito sa fourth quarter ng game. At hindi po yung malabong mangyari dito nga po sa huling laban natin sa finals kontra po sa kupunan ng Jordan. Marami nagsasabi kayang-kaya talaga ng Gilas yan. Tamang diskarte lang, huwag kakabahan, huwag magmamadali. At tulad na lang po ng naka-line up lagi ni Coach Tim Cone, no, under 3 minutes or 2 minutes of time may pinapasok itong si CJ Perez, which is alam naman natin napaka-importante niyan sa loob ng court. Pero ang sa atin lamang, huwag sanang kakabahan or huwag padalos-dalos itong si CJ Perez na biglang aatake sa loob kahit napakadaming bantay. Ang lalaki ng bantay po ng Jordan, no, ipasa na lamang sa mga libre dahil mas nakakatulong yan. Tulad ni Justin Brownlee, kapag hawak niya ang bola at pag alanganin sa loob, tinitira niya yun. Kapag nasa kondisyon ng mga kamay niya, talagang pumapasok ang kanyang mga 3-point shot. Kailangan din po talaga na merong kahalili. Ito nga pong si Junmar Fajardo na lagi nga pong napapasabak dito pa lang sa early quarter, sa first half, first quarter at sa second quarter ng game. Itong si Kwame at si Japet Aguilar, alam nyo, napakalaking bagay po niyan pagdating sa third at sa fourth quarter ng game. Doon po talaga lumalabas yung kanilang matinding depensa, no, which is talagang fully lakas pa sila at kayang-kaya makipagsabayan dito nga po sa mga batak-batak na player nga po ng Jordan. So aabangan po talaga natin, no, yung appearance, no, or yung mga banibagong taktika, yung big adjustment po ni Coach Tim Cone dito. And hopefully talaga pinagpipray po ng ating mga sambayan ng Pilipino na masungkit po natin, manalo tayo dito sa final game, Game 7 po ng Gilas Pilipinas kontra nga po sa kupunan ng Jordan. So patuloy ko po kayong i-update, and please, ako yung nakikiusap, paki-like, subscribe, and pahit na rin
rin po ng notification bell. Mamaya po i-update ko kayo, no, sa live game po ng Gilas Pilipinas. Alas 8 po yan ng gabi, no. Kaya sama-sama po tayong sumuporta sa Gilas Pilipinas. Maraming salamat po.